Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Hindi ko nga inayos eh. Travel all you want, pero aminin, there's no place like home. Uuwi ka pa rin sa yakap ng pamilya at sa masayang tropa, kagaya ng Team Pula! Ryan, saan mo ba gusto mag-travel o lumarga? Sa Spain? Oh, sus! Wow. Bakit lalayo ka pa? Espanya, Manila na lang. May libreng swimming ka pa, o, di ba? Isama mo na ang mga mahilig mag-outing. Yan ang Team Puti! Naniniwala ako sa kasabihan na there's no place like face-to-face harapan! Binago na! Disiplina sa sarili, sila na po ang magtuturo. Yan ang ating harapang tagapayo. Laging kamusta ang mga mahal sa buhay? Payo ng ating mental health expert, Dr. Camille Garcia. Give love kahit hindi Christmas. Advice ng nag-iisang Dr. Love, Brother June Banag. Law of attraction is the key para mapansin ka ng iyong crush. Payo yan ng ating legal authority, Attorney Rob Gozon. May aurang kakaiba pag siya ay rumampa na. Huwag na natin patagalin, eto na siya ang ate ng masa, Corina Sanchez Rojas! Ate Corin! Okay, good morning everybody! Sa ating pambansang Pogi Ryle, pambansang Panutya, Tuesday at sa ating trio tagapayo, hello! Nandito na naman po tayo para tayo magbigay ng saya at solusyon sa maraming may problema. Hindi ba feeling blessed tayo? Nakakatulong tayo, di ba? Ito po hindi lamang puro away, kung hindi, solusyon sa buhay na ating kapupulutan ng aral. Oo, tandaan ninyo yan kasi lahat ng pinag-aaralan natin dito dapat tumatatak. Di ba? Tandang-tanda ko pa ang pinakauna nating episode. Wow! Ako, lahat yan. O, ito ngayon memorize nyo, ha? Sayawero for today is... nating mga Pinoy ang sama-sama all sa iisang bahay. May kilala nga po ako, 48 sila sa loob ng iisang bahay. Na maliit, sa totoo lang. Kasama sila lolo, lola, tito, tita, pinsan, asawa, bilas, apo, ay ewan. E paano kung mayroong hindi magkasundo? Pihado yan. Pihado yan. Kaya nga nauso yung pader eh. Hindi ba? Awkward. O kaya sakit sa ulo. Gaya na lang ng magtiyahing bisita natin ngayong araw. Ang tiyahin nasasaktan dahil
wala daw galang ang pagsasagot-sagot ni pamangkin. Ganon pa man ay gusto pa rin ni tita na bati-bati na lang, kaya hiling niya sana sa pamangkin, give Chang a chance. Si Inchang bilang CCTV inspector na nagtatrabaho sa kanilang barangay ay tumutulong sa mga problema sa kanilang komunidad. Pero sariling problema sa pamangkin na wala daw respeto sa kanya ay hindi nila maayos. Ganun po masiyahing tao yan si Pipoy. Ewan ko lang po inaway nilang dalawa kasi magtsahin yan. Talagang minsan may misunderstanding po. Taklesa talaga yan si Chang. Pagod na si Inchang sa sobrang katigasan ng ulo ng pamangkin. Dagdag sakit sa ulo din at hindi pa raw siya nakakatulong sa mga bayarin. Marami silang pinag-aawayan regarding sa pamilya, regarding do sa mga utos ng para sa barangay. Kasi minsan at that time na minsan nakita niya, inutusan niya bilang pamangkin na utusan para magpanik ng gamit o something na dito sa barangay, hindi niya napasunod, kaya sila na madalas na nagtatalo. Heto na ang magtiyahin, Inchang at Pipoy, harapan na. So ano tawag niya sa'yo, Chang Inchang? Ate. Ate. Pero tiyahin ka niya. Opo. Ayun, okay. Ilan kayo lahat-lahat sa bahay? 20 plus kasi 5 families. 5 families? Ako, mga asawa nung mga pamangkin ko, pamilya ko, ate ko. Oh. Buhay pa yung pinaka-lolo-lola? Wala na? Patay na po yung nanay at tatay ko. Bali, bahay lang po yun nung nanay at tatay ko. Okay. Sa inyo yung lupa? Opo. Sa inyo yung lupa? Award po ng NHA. Award. Ilang square meters yan? 47. 47! Wow! 47! Bali, pataas siyang ganun kasi nung nabubuhay si nanay at si tatay, di inaward sa kanila ng NHA, so sa kagustuhan kasi before nangungupahan lang kami. Ang tagal na namin doon sa lugar namin, sa kagustuhan na magkaroon ng sariling lupa, nag-apply sa NHA, in-award. Wait, correct. Opo. So ngayon, paano kayo natutulog para mga paniki yung iba nakasabit? Hindi po. Floor. Kumbaga parang tenement. Okay. So may floor. Oo. So hindi lang 40 plus ang, times 3 yon kasi, so hindi naman sobrang sikip. Sa akin, sa part ng, tawag yung binigay sa akin, parte ng nanay ko, dati ko kasing kwarto, nung dalaga ako, hindi naman, okay naman po. Okay naman. Sa kanila, masikip kasi ang dami nila, yung mga, katulad niya, yung kuya niya, minsan, pagka may yung mga asawa, nagkaroon ng problema, pupunta sa amin. Ayun. Tapos, ang masakit pa po, syempre ako tiyahin, kami mga tiyahin. Pag napupunta sila pa yung parang hari-hari. Tuting, na bahay yun ng nanay ko. Oo. Ako, anak ng nanay ko, sila, apo lang. Okay, hindi pwedeng hari-hari. Opo, Hindi ganun pwede. Okay, so ito na lang. Paano ang hatian sa bayaran? Renta, tubig, kuryente, pagkain? Wala po, kanya-kanya kami kasi nagkakaaway-away nga eh. Nagkakagulo pa rin kami niyan kasi magkasama nga kami sa baba. Yung iniigaban namin, isang tao lang. So, ang nangyayari niyan, yung host, may host ako, tapos kukunin niya yung host ko, pag napunta sa kanya, sasabihin niya sa kanila. Siyempre, magbawala ako. Ngayon, pagka bibigyan niya naman sa akin, ibabalabag niya sa akin dun sa labas. Kaya nagagalit ako. Pupulibog. Masabi kasi niya, masabi niya. Kumbaga parang, may salita sa matanda na walang mabalong. Naririnig ko sa nanay ko eh, walang mabalong. Mamaya ka pa. Mamaya ka pa. Oo, Huwag kang mamaya ka pa. Oo. Kusan kita dyan makita. Okay. Sige. Okay. Kanina pa gustong magsalita ni Pipoy. Sang-ayon naman kaya siya sa sinasabi ng tiyahin niya na wala daw siyang utang ng loob at bastos. Ayan, mamaya sasagutin ni Pipoy sa pagbabalik ng Face to Face Harapan.
Okay, Pipoy, sabi ni Inchang, give Chang a chance. Ayan. Bakit nga ba hindi ka sumusunod sa kanya? Minsan po kasi, dinadaw niya ako kumbaga sa ano dinadaw niya. Para kami namaliit. Oo. Tulad ng pagsasabi na, ano daw ako, mag-uutos siya, meron pang mura. Pwede naman siyang magsalita ng mahinahon. Di, pasigaw pa yung ano niya eh. Pasigaw. Siyempre ako, umaano rin ako. Eh di wow. Oo. Baka magsalita. Teka muna, hindi mo siya anak. Ako di ako nagsalita eh. Tumahimik ka Teka dyan. muna, hindi mo siya anak. Hindi. Bakit pa kayo nagkaka-enkwentro, hindi mo naman siya Hindi, anak? kasi po ganito. Like example, ako, nabanggit ko po na nagtatrabaho ako sa barangay. Si chairman, pag nag-uutos, talagang hindi pwedeng hindi magbigay. Kaya ang point ko, nung time na yun, na inutusan siya kaharap yung mga kagawad. Sinong inutusan? Ako, inutusan papabuhat. Walang tao, walang tanod. Nakita ko siya sa labas. Sabi ko, Poy, maganda salita ko kaharap yung kagawad. Nandun si chairman. Poy, pwede pagpakit lang sa taas. Automatic naman, pag nag-utos si chairman, magbibigay sa kanya ng pangmerienda. Bigla niya ako sinagot na. Ilang beses akong inuutusan nun, nakatay. Ako, okay lang sa akin. Meron naman silang tauhan. Ba't tayo nilang pautos? Wala kang tao eh. Oo ay. Tapos sasabihin nyo, marami daw na itulong. Siyempre, mamamayan kami. Natural tulungan. Ano kami? Mamamayan kami. Bakit pag hinusuban ni chairman na hindi ka bigyan ng ayuda, may magagawa ka? Natural. Ay, bawal po bulsahin ng ayuda. Bawal po yun. Atensya. Actually, meron. Bilang mamamayan, meron. Tinatanggal May na ako magagawa eh. siya. Pero nung ginawa nung ni Kagawad, pinasok pa rin ako. Kasi nga daw, may pamilya nga daw ako. Para sa akin ha, para lang sa akin, kung ayaw niyang tumulong, karapatan niya yon. Kasi sana kung anak mo eh. Tingin ko lang ha. Tama. Kung anak mo siya. Kung ayaw niyang tumulong, Ganun naman eh. Wala naman sa aking point. Ang sa akin lang, yung pagiging bastos niya nga po. Yung pagiging bastos niya, ilugar niya. Dahil aminin mo, Pipoy, kahit ganito ako nagtatanggol sa inyo at mas madalas asawa ko nagbibigay ng trabaho sa iyo. okay. Pero hindi mo inaalagaan, di ba? Bibigay ng trabaho. Pero pagkasahod, hihingi ka. Manghihingi ka. Ay, hindi ako nanghihingi sa'yo. Hindi yung ano, kaya kinakasin ko nga kagad eh. Kaya kinakasin ko nga kagad eh. Baka saan eh. Kung baka yung tulong niya, gusto meron pang ano, meron bigay Binibigyan dapat. mo po. Meron kagad bigay. Ano salita Di ko dapat- sa'yo? Bigyan mo nanay Di, mo. huwag niyo na akong tulungan. Ilang taon ka na ba? Ano na ako, 34 na O, ako eh. 34, paalamunin pa rin ang nanay Alam mo niya. rin ba? Akala mo lang. Nasasaktan ako kasi kapatid ko nahihirapan. Baka pala muli ka ng barangay eh. Oy! May asawa ko! Nagtatrabaho ko! Pwede ako mangingi. Tama na. Kung pwede, mangingi sa'yo eh. Magulang mo! Di naman ako Itsura ano ng sa'yo. magulang mo! Dali lang. Huwag muna kayo pareho magsasalita ha. Alam nyo, ang respeto kasi, pareho yun. Kailangan respetuhin mo rin siya, ikaw respetuhin mo rin siya. Period. Wala yan sa edad, sa totoo lang. So, ikaw naman, ang tanda mo na, 34 ka na, may trabaho ka ba? Meron po akong trabaho. Anong trabaho mo? Dangwa po ako. Ha? Nagbabantay po ako ng bulaklak. Meron ka namang ambag sa bahay sa pamilya mo? Opo. Meron naman. Okay, bakit sinasabi mo hindi totoo? Hindi totoo yan. Sarili niya lang. Yung nanay niya nagpupunta sa madre para may pagkain sila. Hindi totoo sinasabi mo. Barkada po eh. Pagka nakakakuha ng pera, barkada, pakita mo yung tattoo mo, di ba? Nakapagtrabaho ka, pinatattoo mo yan, binayaran mo. Binibigyan ko pa rin si mama. Magkano binigay mo sa mama mo? 100, isang linggo? Bakit? Okay, sandali lang ha. Una, yan ang problema pagsama-sama sa iisang bahay. Kung hindi nyo na matiis, umalis kayo. Okay? Kung hindi naman,
wag mo nang pakialaman ang buhay nila. Oo, nangingilam yan eh. Nangingilam lagi yan eh. Wag Ako- na. Sa Makinig kanila ka nga, di sa ko akin. pinapakialam ang buhay nila eh. Kahit nakikita mong nag-aaway silang magnanay, wag ka nang makialam. Ganun din sa kanila. Kasi ang inirereklamo mo ay dapat inirereklamo ng nanay niya. Okay, buhay na nila yon. Kung kaya ninyo na magsama-sama nang hindi nagpapakialamanan, ayan, sige. Kung hindi naman, isa sa inyo umalis na doon. Diba? Naiintindihan ko naman yung asar ni Inchang, di ba? Kasi nakatatanda siya, tumutulong yung asawa niya sa'yo, minsan ka lang mautusan, di ka mautusan. Ako, ang style ko, bahala ka sa buhay mo, Ganun na nga. period na lang. Huwag ka na magalit, kasi wala kang control, wala kang karapatan. So nakatatanda siya sa'yo, ang feeling ko, meron naman niyang nakatagong pagmamahal din sa'yo, people. Sinisiraan nga kami. Dahil ikaw ay anak ng kapatid niya. Okay. Merong punot dulo ito eh. Magkaalaman kaya tayo? O lalo tayong sasakit ang ulo sa dalawang ito? Sa totoo lang, ngayon lang sumakit ang ulo ko ng ganito. Pahingi ng yelo. Magbabalik po ang Face to Face Harapan. Kung mayroong Governor V, siya naman Kagawad V. At alam niya kung mahal raw ni Inchang si Pipoy. Kita mo, na parang sariling anak kasi magkadugo. Kagawad V, humarap ka na. Okay. Ano sa tingin ninyo ang punot dulo ng problema? Ay dahil nga po si Inchang, ay ganyan, mabunganga. Ay! Kakampi mo na yan, ha? Nilaglag ka. Doon daw ang tunay na nagmamahal, makatotohanan. Mabunganga lang pero mabait. Okay. Mabait yan, dahil matagal ko na siyang kaibigan. Kaibigan, kapitbahay, at kasama sa barangay. Tingin ko naman mabait din talaga si Inchang. Kaya nga, dahil siya'y mabait, matulungin, ang nangyayari, ine-expect niya na lahat ng tao ganon. Hindi ganon ito. Ayaw tumulong. Di ba? Papabuhat ka lang, ayaw, nakakaasar. Pero kung hindi ka naaasa, na lahat ng tao ay tulad mo, mas maginhawa ang buhay mo. Tama, Nanay V? Tama. Tama. Okay. Ano naman ang masasabi mo dito kay Pipoy? Si Pipoy, ano lang yan eh, mabait din naman yan. Kaya lang nga, sumasagot. Medyo wala ngang galang. Walang galang. Ano masasabi mo? Si Kuya Pipoy, nako, pupunta na yan sa second floor. Ala, do yung second floor naman yung nakaway. Okay. Maganda yata yung siguro, hindi ka pa pwede makipag-swap? Makipag-swap, magpalit kayo ng lugar ng isa? Hindi. Hindi pwede. Kasi mas malaki yung lugar mo. At saka doon na kami sanay. Nasanay na kayo doon. Nasa akin kasi yung CR sa baba. Oo. Isang CR lang kami. Nasa akin yung CR sa baba. So, hindi nyo naman pinag-aawayan ng CR? Hindi naman kasi may sarili silang CR. May sarili naman pala. Si Inchang, ang tiyahin ni Pipoy, pero nasaan ba ang nanay ni Pipoy? Nandito siya ngayon. Heto na siya, Priscilla, humarap ka na. Kumakaway pa. Iyak ka pa dyan. Diyan ako Bakit hindi siya makapaglakad? May sakit siya, diabetic. Diyan ako naaawa. Okay. Nung time na may Naawa sakit ka ba siya. dyan? Nung time na may sakit ang hinihika nga mama yung mo. magulang ko, di Tanungin kayo, mo kung sino di kayo nag-asikaso. umaano eh. Wala kayo. Nung time na may sakit yan, ayan si Kagawad. Kami magkapatid na nag-asikaso. Ospital. Nagdala sa ospital. Wala kang pakialam sa akin. Talaga ba? Nung hinihika, ano nga, eto nga. Sarili ko. Pinadala ko sa ospital para mabuhay ako. Hindi Naungupa totoo kasi yan. ako dati. Pabayaan natin ang nanay mo magsalita. Opo. Nahirapan po ako sa Hindi sitwasyon totoo ko. yan. Pag nag-aaway sila, tumatahimik na lang ako. Sabi ko, ang pagpapakababa, tinataas ng Panginoon. Ang pangarap ko, tahimik na buhay. Kaya pag nagsasalita ni anak ng kapatid ko, sinasarado ko pintuan, ayokong marinig, ayokong tumanda. Gusto kong mabuhay sa sariling paraan ko.
Mahirap talaga kapag may diabetes na, no? Nanay, nakakapagpatingin kayo sa doktor? Opo, regular naman po. Kaya nga lang po, sabi ko, gusto ko pang mabuhay. Panginoon, tulungan mo ako. Sarili ko, gusto ko sarili kaya sa sarili ko na lang. Tumutulong sarili ko. Ang Panginoon na lang gumagabay sa akin. Okay. Pero nanay, nakakapag-intrega naman, nakakatulong naman yung mga anak nyo sa... Ilan na anak mo? 4. Lahat ba sila nakakatulong Isang sa'yo? nakakulong sa akin. Nakakulong anak ko na frame up sa baril ng mga pulis. Nakakulong? Opo. Ang kaso niya nasa Supreme Court. Tapos yung isa naman nasa Marilao. Ito naman nandito sa katabi. Ito na kasama ko. Yung apang-apat yung si Dalaga. Ang tulong sa akin, minsan binibigyan ako ni Dalaga ng 300, isang linggo. Ito naman, 50 sandaan araw-araw, binibigyan naman niya ako. Kailangan pang sabihin sa kanila para bigyan yung... Wala nga eh. Ang ending nito, dapat wala nang pakialam. Katagagali kayo sa mga tsahin nyo yan. Paggalang nyo lang sa akin, dahil ang Panginoon... Wala akong galit dyan. Ang galing sa Panginoon, itataas ka ng Panginoon. Pinapatay ka nga niyan eh. Huwag na, tumigil ka na, patayin nila. Alam mo, Pipoy, ito napapansin namin lahat. Pipoy! Nanginihika ka nga po yan. Siya lang po mag-isa sa bahay, tapos di pa ako nakatira. Hindi po natin maayos. Tumigil ka! Tumigil ka Alam mo, naman. Doc Camille, I think he has something. So nakikita po natin, kahit ako, hindi ko marendahan si Pipoy, kahit kayo, kahit nanay niya. Alam nyo, patitignan natin si Pipoy, ipapa-assess natin, ha? Ipapa-assess natin kasi baka tumatahol ka sa pader. Alam mo yung ganon? Sumusunto ka sa pader. Yung pala, meron talaga siyang kondisyon. Meron kang, akala mo normal. Hindi pala. Ito yung mga bagay na nadidiskubre natin sa lahat ng mga nagiging panauhin namin. Yung punot dulo ng hindi pagkakaintindihan. Baka kailangan gamutin. Tama. Diba, Nay? Kasi ginagawa ko na lang po sa anak ko. Siyempre, walang magmamahal sa anak ko. Ako na, nanay ako, magulang ako. Kahit anong sama ng anak ko pa rin yan. Isa pa. Kasi ganyan ako. Kapag naman po yung mahalala niya sa akin. Kami nang dalawa sa kwarto namin. Sabi niya, Mama, anong naramdaman mo? Kakargahin kita. Sige, kargahin mo na ako. Kinakargay niya ako. Pinaghuhugas niya ako ng buwet ko pagka dumudumi ako. Mabait yung anak ko. Mukha namang mabait si Pipoy. Ate, tama ka. Napapansin ko sa maliliit na obserbasyon ko, yung pag-tap mo ng paa, yung hindi mo pagtingin sa mata sa pakikipag-usap, hindi ka nakikinig pag may sinasabi sa iyo. Tama ba, Doc Camille? May form siya ng autism. Hindi ako eksperto pero parang parehas. Pwede, pero mas nakikita ko yung tinatawag na ODD or Oppositional Defiant Disorder. Pag sinabi kasi nating Oppositional Defiant Disorder, ito yung parang yung conduct niya, hindi talagang mahilig siya na magiging palasagot, hindi siya hindi siya makikinig, hindi talaga siya magiging obedient, at saka yung sinasabi niyong parang bastos magsalita, parang naging innate sa kanya. Yung mga ganyan, lalo na kamag-anak niyo po yan, intindihin po natin. Siguro kung ma-assess po na maigi itong si Pipoy, mas maiintindihan niyo at hindi kayo aabot sa puntong nakikipag-argumento kasi mas dapat natin siyang tulungan. Yun na nga. So, meron tayong nadidiscover, di ba? Araw-araw. Hindi tayo parang tahol ng tahol sa anino. Di ba? Walang mararating. So, eto na. Mabuti na lang. Nagkita-kita tayo. May dahilan ng bawat bagay. Kaya tayo nagkakilala para maayos natin ito lahat, nanay, no? Ang tanong natin, tama pa bang mag-let's vote in si Pipoy at tsahing si Inchang? Sa iisang bubong, paano? Ano ang formula? Ang sagot sa tanong na yan, sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Para sa akin, di ba, may edad talaga na dapat bubukod ka na eh. Opo, ate. E di lalo naman ito, sama-sama sila, di ba? Ano ang edad na tamang-tama ng bumukod ka na? Sa Pilipinas, di natin sinusunod yung 18, di ba, ate? Siguro po pagka capable ng suportahan ng sarili. Halimbawa, nakatapos na, tapos kaya na magtrabaho, may pantustos na. Ang nangyayari sa kanila, ito napansin ko atin, may na-mention si Ate Inchang.
Kaya ako nandun, ina-assert ko ang karapatan ko sa bahay na yon dahil ako ang anak. So ano po yun, Brother June, di ba pride po yun, ang tawag po doon. So ang buhay hard, ang buhay mahirap, life is hard. Hindi natin yan matatakasan, pero choose your hard. Meron ka nga dong bahay, madali ngang wala kang renta. Ang hirap naman ng relasyon ninyo, di ba mahirap din? O pili na lang po kayo, magpapakumbaba yung isa uunawain, tutulungan magpagamot para hindi na mahirapan si Nanay Priscilla, hindi na kayong magbangayan. Tapusin nyo yung hard, dun kayo sa easy at sa love. Okay? Ayan. Okay, Ryle, ikaw. Sa akin, Ate Coring, hindi mo masasabi talaga kung kailan ka handa. I agree kay Ate Tuesday na kung kailan ka kumikita na ng sarili, sustainable ka na. Pero sa case ko naman kasi, hanggat sa nagmamahalan po ang pamilya at hindi ka pabigat, okay lang naman yun. Masaya sa bahay nyo. Yes, sa madaling salita. Oo naman. Lalo na kung nakakatulong ka sa magulang mo. Of course, Ate Coring. Oo, hindi ka talaga pakakawala. So, alamin natin kung ano masasabi ng mga kakampi ni Pipoy. Ang masasabi ko lang po kay Nanay Inchang, since nasa bahay naman po kayo, nakikita niyo naman po yung status ng mag-ina. Siguro po kayo naman po yung capable na tumulong. Tumulong po tayo ng may pag-unawa at yung lawakan po nating isip natin. And also, pagka sa tingin nyo, nag-iinit ang ulo nyo kay Pipoy, umiwas na lang po tayo. Ayun. Yun lang po. Tama rin. Hello, Kuya Pipoy. Ayan. So lang masasabi ko sa'yo, Kuya Pipoy, sana maramdaman mo na minamahal ka ng tiyahin mo. Hindi. Mahal ka niya. Alam namin lahat. Ayun. Ramdam nila. Salamat po. Siya, diba? Alam naman niya yan eh. Alam mo yan po, many times magkakaroon ng problema yan. Eto si Kagawad. Ay di kaya ng mama niyang humarap, ako harap. Attorney Rob, may batas ba tayong sa pambabastos sa nakatatanda? Depende kung anong Sa ngayon po, wala po tayong batas na specific na ang mga tatanda ay binabastos. Kasi pare-pares naman ho tayo may karapatan, tama ho? Pero meron tayo na tinatawag sa Revised Penal Code, yung aggravating circumstance na disregard due to age. So, pero hindi ho uubra kasi 10 years lang yung edad ni Pipoy. Kung halimbawa ang binastos-bastos niya si Ate V, ayan, maaari po kung halimbawa slander, tataas po ng parusa ng kaunti. Maaari ko rin hubang sabihin na ito si nanay, may diabetes ho sila. Ang ating pong gobyerno, merong mga program na maaari pong makatulong sa inyo. Tulungan mo ate, kasi nasa barangay ka. Meron tayong insulin access program ng DOH. Meron tayong medical assistance to indigent, DOH din. Meron tayong mga malasakit center na DOH, PhilHealth, PCSO at DSWD ang nagjo-join to help yung mga at meron po tayong sa PCSO, meron din po silang assistance sa mga may diabetes. So instead na awayin mo si Pipoy at si Ate Princesita, eto nasa barangay ka. All you have to do, makipag-coordinate ka dun sa barangay health center. Kaya ikaw na lang ang mag-coordinate sa barangay pag dumarating yung doktor. Di ba yung merong schedule ang doktor? Huwag mo sabihin hindi dahil meron. Na pumupunta yung doktor doon sa barangay, paki-refer naman itong dalawa. Ha? Maraming salamat. Ayan, okay. Gagawa tayo ng appointment para sa kanila, silang mag-ina. Okay. Dr. Love, usapang utang na loob. Hanggang kailan dapat bayaran? Hindi po nababayaran ng utang na loob. Para mabayaran natin yan, in a way, gumawa tayo ng mabuti sa kapwa. Kung ginawan tayo ng mabuti, huwag nating putulin doon. Tayo naman ang gumawa ng mabuti sa iba. No? Doon tayo makakabayad, quote and unquote, ng utang na loob. Dito sa kasong ito, mukhang si Princesita ay hindi niya alam na yung kanyang anak ay merong something. So, hindi natin siya masisi. Lalo ngayon, meron siyang karamdaman, di ba? Nakita ko rin yung paraan ng pagsasalita niya na kahit kaharap yung anak ay inaaway niya yung kanyang kapatid, which is not very healthy. Hindi magandang makita ng mga anak. Kaya kay Pipoy, yung unang salihan natin kanina, hindi ako natutuwa kay Pipoy. Kasi bastos sumasagot. Nagtataas ng boses, hindi nakikinig. Until na-realize natin, sabi ko nga, may something
na-realize natin na may pagkukulang si Pipoy na dapat unawain natin at dapat ma-address natin yon, di ba? Ganun pa man, tayo na ang mag-a-adjust ngayon. Ngayon na nakita na natin ang problema, sabi nga ni Ate Coring, unawain natin siya at tingnan natin kung ano ang maitutulong natin sa kanya in terms of medication or something. Pipoy, alam ko na unawaan mo kami, no? Hindi maganda sa isang tao, lalo na sa edad mo, marunong ka makipagrelasyon sa babae, di ba? May syota ka. Hindi maganda sa isang tao, lalo sa edad mo, na sumisigaw o nagtataas ng boses sa nakatatanda. Kahit 10 years ang difference ninyo, kapatid siya ng nanay mo. So, i-control mo ang sarili mo. No? Pag-aralan mo rin. Thank you, Dr. Love. O yan mga nakatatanda na nating mga nagpapayo. Pakinggan naman natin. Wala naman silang interest, di ba? Kung hindi tumulong lang sa inyo. Okay. Kasi may talino naman si Pipoy. May something, pero may talino naman si Pipoy eh. Dr. Camille, anong klaseng assessment ang kailangan gawin dito? Okay. Una-una siguro, importante na talagang magkaroon ng psychological assessment. Ay, Pipoy, hanggang saang grade level ka nakatapos? Ano po ako, second year eh. Tapos pinatigil nila po ako eh. Pinagsusunog yung gamit ko eh. Nino? Di Papa. Pumapasok po ako ng walang baon. So, ibig sabihin, may possibility na kaya nangyari to, Ate Coring, baka na-traumatize din siya doon sa mga pangyayaring yon. So, malaking factor yon. Siguro, bigyan natin ng pagkakataon, ma-assess ka. Usually, every Saturday ang assessment namin. Tapos, yung mga ganyang nararamdaman mo, pwedeng it can cause aggression. And ito yung sinasabi natin, may co-occurring disorders. Ibig sabihin, kung napansin natin na kanina, disobedient siya, na meron talagang defiant siya, may possibility na merong dagdag, yun na nga yung sinasabi niya baka na-traumatize siya. So malaking factor dito na yung mga taong nakapaligid sa kanya ang susuporta. Hindi kayo yung magagalit. Kinakailangan din na maging flexible at adjusted din tayo para mas maintindihan natin si Pipoy at hindi natin siya itatrato ng mali. Ayan. Saka naniniwala ko siya na pag ikaw yung umiintindi, ikaw yung mabibiyayaan. Sa totoo lang, pag natuto tayong magtimpi at magpakumbaba, tayo ang mauulanan ng biyaya. Okay, stay together pa kaya ang magtiyahin or it's time to let Pipoy go at magsarili? Ang desisyon abangan sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Okay, so meron tayong mga natuntun dito, Para lang makaigi kayong lahat, una, yung magpapa-assessment tayo. Interview lang ito, Pipoy. Hindi ka naman i-ineksyonan. Ano ka ba? Takot ka sa ineksyon? Hindi, interview lang ito. I-interviewin ka lang ni Doc Camille. Ayan, mukha namang mabait, So, interview lang yan, ha? Okay. Si nanay, para alam natin kung ano ang ating gagawin. Si nanay naman, ipapacheck up natin ng tama. Ano na ba ang estado ng kanyang diabetes? At yung gamot para dyan, marami pong libre. Hindi lang po ninyo nalalaman. May binibigay po ang gobyerno. Kami na po ang sa inyo, magfa-follow up para alam ninyo ang gagawin nyo, ha? Para kumpleto ang subsidiya ng gobyerno sa inyo na gamot. Okay? Okay. Ngayon, magpapag-grocery tayo sa inyo. Kasama si Nanay V. At huwag nyo nang pag-aawayan kasi bawat pamilya, sabi mo apat din ang ipapadala namin, ha? So, ang lahat ng ito magsisimula sa pag-uwi nyo mamaya. Kaya dito pa lang, gusto ko, may pamasahe po kaming ibibigay sa inyo. Ha? Pustiso daw. Bakit? Anong problema ng pustiso mo? Natatanggal. Nasaan yung epoxy dyan? Bigyan ng epoxy si nanay. Polydent. Hindi, sige, papaayos ko yan, ha? Papaayos ko yan. Oo. O, ayan. Alam mo, kung pwede ko kayong bigyan, hindi lang ng pustiso, kundi ng mga puso, bibigyan ko rin kayo. Okay. So, lahat ng ito, magsisimula sa pag-uwi nyo sa bahay na gusto ko, bati-bati na kayo. Pipoy, ha? Alam niyo na ang gagawin. Magngitian na lang kayo.
Huwag na kayong magpakialamanan. Wala nang parinig. Wala nang pagdadakdak. Wala nang pagsasagot. Okay. Magmahalan na lang kayo, ha? O tumayo na kayo at magyakapan na kayo, Pipoy. Tumayo ka dyan. Pipoy, kanino ko pa gustong tanungin, ano nasa ngipin mo? Narinig kasi yung ngipin. Aluminum foil. Magengeng siya, magengeng. So, bibigyan din kita ng pustiso. Huwag na rin, ho. Bakit? Walang bayad. Kesa naman, bakal yung nakikita pag umingiti ka. Baka kaya hindi ka makahanap ng trabaho. Hindi po, may trabaho po. Ah, may trabaho ka? Okay. O, matino naman siya kausap pagka hindi siya galit. Okay. Okay. Nasabi na po natin ito dati. Ang lahat po ng inuugali ng isang tao, ha, ay may pinagmumulan. Kung yan man ay inaway siya ng asawa niya, o kaya kulang sa tulog, may hangover, o kaya naman ay yung mas malalim na dahilan, sobrang kahirapan, trahedya sa buhay, galit na kinikimkim, o di kaya ay sakit pala, o kakulangan sa isip na hindi napapatingnan. Ang kauna-unahang dapat ginagawa sa lahat ng pagkakataon sa namumuong alitan ay, number 1, huminahon. Number 2, umiwas sa gulo. Number 3, mag-isip. At number 4, umintindi. Yan, ang 1, 2, 3, and 4. Iproseso po natin ang ating mga nararamdaman para hindi na ito umaabot sa, kumbagay, pagkahulog sa bangin ng ating kalooban. Binigyan po tayo ng puso ng Panginoon upang magmahal at hindi para mamahay ang puot. Binigyan tayo ng utak, hindi para mag-isip ng masama, kundi para umintindi para sa ikabubuti ng lahat. Tama? Okay. Nahilo ako doon. Ako po ang inyong ate ko ring nagsasabing may cake ang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap. Basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face.